Bagong chargers at powerbanks ulit tayo from Ugreen. Sa mga naghahanap dyan at gusto ng sulit para sa mga bago or kahit lumang phones nyo, Ugreen ang isa sa mga top recommendations ko na alam nyo na rin naman kung madalas kayo dito sa channel. Kahit sa laptop, Ugreen yung gamit ko. At sa videong to, mga swak sa budget yung meron tayo. So, isa-isahin na natin. Okay, so una muna, meron tayo ditong 30-watt 3-port gun charger na nagkakahalaga lang ng less than 500 pesos kapag naka-promo at dahil sa vouchers, pwede pa nating makuha for less than 400 pesos. Lahat ng links ilalagay ko sa description at eto na nga yung mismong charger. I mean, for 300 plus or 400 plus, siguro naman makikita nyo na rin kaagad yung pagkasulit niya kasi unang-una, tatlo yung ports. So, syempre, pwede kang mag-charge ng sabay-sabay dyan. Maghahati-hati yung mga devices natin sa 30 watts. So, syempre, mas tatagal din yung charging speed kapag sabay-sabay. But still, panalo pa rin yung tatlong ports, lalo pat USB Type-A yung isa. So, pasok pa rin kahit na medyo luma yung cable mo. Also, sa presyong yan, naka-gun charger ka na with Gun 2 for Ugreen's Nexode series. So, higher efficiency, less heat, at yan din yung rason para ma-achieve yung ganitong kaliit na form factor. Very portable tong 30-watt charger na to. Madaling isiksek sa mga bulsa ng bag or pouch. Halimbawang may lakad ka, naka-sling bag ka lang, at kailangan mong magdala ng charger. Siyempre, ang hahanapin mo yung maliit na maliit lang. At eto yung pasok doon. iPhone 16 kaya nitong i-charge from 0 to 55% in just 30 minutes. Supported din ang maraming fast charging protocols for wider compatibility. Siyempre, hindi rin pwedeng mawala yung mga safety features at meron din tong thermal guard technology na kayang mag-scan ng temperature ng 800 times kada segundo. Next natin, ito naman yung Ugreen 45-watt single-port gun charger. Ito naman yung mas sakto kung mas mataas sa 30 watts ang supported ng phone mo like the S25 Ultra, Galaxy A56 5G, or itong iPhone 17 Pro Max and gusto mo pa rin ng compact, mura, pero quality pa rin na charger. Less than 500 pesos lang din to kapag may promo. So, abot kaya lang din talaga. Single port nga lang. So, unlike dun sa 30 watts natin kanina, single charging lang yung pwede. Pero available din naman yung tatlong ports na version kung gusto nyo. Dadagdag ka lang ng konti, syempre. Gallium nitride charger na rin yan. Mas efficient compared sa mga typical silicone chargers natin. At marami ring supported na charging protocols. Supported yung super fast charging 2.0 ng mga Samsung devices. Pwede rin gamitin for laptops actually. Well, depende sa laptop. At syempre, kung mas mataas din sa 45 watts yung supported, hindi ito magiging kasing bilis ng mga inbox power adapters ng laptop natin. Pero kung sakali nga na kailangan, pwede pa rin gamitin. Mas malaki lang to ng konti kumpara sa 30-watt charger natin kanina. So, very portable pa rin naman. Of course, andyan din yung over voltage protection, short circuit protection, shell fire protection, at iba pang mga safety features. So, siguro kung meron man akong iba pang gustong makita sa mga to, foldable na prongs. Yun na lang yung kulang, pero ino-offer din naman nila yon sa ibang mga chargers nila. Sadyang mababa na lang talaga yung presyo ng mga to, kaya gets ko rin naman. Okay, so next naman natin yung mga power banks nila. Ito yung isa sa mga bago nila na MagFlow 10,000 mAh magnetic power bank. Maganda to for your iPhone 17 series. Di hamak naman na mas sulit kumpara dun sa more than 6,000 pesos na slim power bank for iPhone Air. Sure, mas manipis yun, pero nasa 3,000 mAh plus lang yung capacity. So, talagang pang-extend lang siya sa battery ng iPhone Air kapag medyo mabigat yung paggamit mo at kinapos. Dito sa MagFlow power bank ng Ugreen, unang-una 10,000 mAh yung capacity. So, mas mataas yan ng mahigit 3 beses, kaya okay na okay lang din sa akin kahit na mas makapal at mas mabigat. Tsaka yung presyo nga pala, mahigit 3 beses din na mas mura kumpara dun sa Apple Power Bank. Wala pang 2,000 pesos kapag naka-promo at may vouchers tayong nagamit. So, kitang-kita na rin kaagad natin yung value. Ang maganda pa, fully supported yung Qi2 25-watt wireless charging. So, itong iPhone 16 Pro Max, 50% yan in just 30 minutes. At syempre, pwede rin sa mga bago ngayon like iPhone 17 Air, Fold 7, 17 Pro Max, at iba pa. Plus, pwede ring mag-charge ng 3 devices ng sabay-sabay. So kung mahilig kang mag-travel, phone, AirPods, tsaka smartwatch yung dala mo, pwede mong i-charge dito ng sabay-sabay. Isa gamit tong built-in USB Type-C cable, isa gamit yung Type-C port, at yung phone naman natin through wireless charging. 30 watts yung maximum output by the way, so pag maraming devices at the same time, hati-hati sila doon. May real-time battery display din tayo dyan at indicator kung gumagana yung wireless charging at fast charging natin. Gumamit din sila ng silicone material
material for better thermals at para sa mas premium na feels. Actually, premium looking power bank din siya and match din dun sa blue na kulay ng bagong iPhone Air. Mukhang matibay din yung built-in cable nila dito at syempre kung nagmamadali kang mag-charge, pwede mo rin gamitin yan. Thermal guard at 13-layer protection ng Ugreen andyan din. So kung makukuha nga natin ng around 2K or lower dahil sa mga vouchers, one of the best deals to para sa akin at isa sa mga top sulit choices ko para sa iPhone 17 series. Now, kung ang hanap mo naman ay yung pangmalakasang power bank na pwede mo ring gamitin para i-charge yung laptop mo, yung tipong full set ka kapag nagta-travel, marami kang gadgets na dala, o di kaya alam mo na may makikicharge at makikicharge na tropa sa'yo, eto naman yung masakto. Eto yung 130 watt, 20,000 mAh Nexode power bank ng Ugreen. Bar type na power bank naman to, pang backpack siya pero compact pa rin naman para sa ganitong kalaking capacity. Meron silang ino-offer na Genshin Impact Edition sakaling player ka niyan or fan ka nitong character. Actually, ang ganda rin ng pagkaka-implement nila dito kasi may mga Genshin Impact animations din kapag charging or kapag tinurn on natin yung power bank. Pero kung sakaling ayaw mo niyan, meron din naman sila nung simple at normal lang na version. So again, 20,000 mAh, ilang phones yung kaya niyang i-charge. Kung laptop, syempre, depende sa battery and expect na mas mabilis siyang mauubos kapag ganon. Kung MacBook Air ang gamit mo tulad ko, hindi naman mauubos dyan at mabilis lang ding mag-charge. Yung USB Type-C 1 ay may 100 watts na maximum output. Yung USB Type-C 2, 30 watts naman yung max. So kapag sabay yan, 130 watts yung total maximum output. Tapos yung input naman for USB Type-C 1 kapag i-charge na natin ay 65 watts yung max and nasa around 2 hours para ma-fully charge itong power bank natin. Na mabilis na rin since 20,000 mAh nga yung capacity. Yung TFT screen natin dito, very useful din para ma-check kaagad natin kung ilang percent pa yung battery, gumagana ba yung fast charging, at kung ilang watts yung output sa chine-charge nating device. Overall build quality is good, mukhang matibay. May rubber fit din sa likod para hindi basta dumulas kapag nakapatong sa table. Included na nga rin pala yung charging cable na may support din for fast charging. 13-layer protection, syempre naman meron din. At ang presyo naman ito ay nasa 2,000 plus. 2,100 kapag may promo and vouchers. Yung Genshin Impact Edition, syempre mas mahal lang ng konti. And overall, tingin ko naman maraming mag-a-agree na sulit yung 2K plus mo dito, lalo na kung gagamitin mo nga rin for your laptop at mahilig kang mag-travel-travel. Ito naman, magnetic wireless power bank din na wala pang 1K kapag ginamitan natin ng magandang voucher. 10,000 mAh naman yung capacity. Kung may wireless charging yung phone mo or MagSafe and naghahanap ka ng budget-friendly talaga na power bank, baka eto na yon. Again, 10,000 mAh capacity na, so multiple times kayang i-charge yung mga phones natin. Ginamitan din nila ng silicone material para smooth at hindi magasgasan yung likod ng mga paggagamitan nating device. Hindi naman kabigatan, compact, at nagustuhan ko rin na puro curve yung gilid, so komportable kapag hawak-hawak mo. Yung magnets malakas din, but of course, dedepende pa rin yan sa magnets ng gamit mong case. May mga case din kasi tayo na mahina lang yung magnet. Meron tayong mga LED indicators dito para malaman kung ilang percent pa yung battery. May small button to turn it on and off, single press para i-turn on at double press naman para i-turn off. Mabagal nga lang yung wireless charging at 7.5 watts. Magiging matagal yung charging natin kapag ganyan. Also, recommended lang ng Ugreen to for iPhone 12 to 16 series at hindi supported yung wireless charging ng Samsung, pero pwede rin naman natin gamitin ng wired at dito naman papasok yung 20 watts na maximum output. Kabit lang natin yung cable dito sa may Type-C port na included na rin naman sa loob ng box. Kung ako lang naman, isasagad ko na dun sa MagFlow power bank natin kanina. Pero kung medyo nagtitipid talaga at medyo limited pa yung budget sa ngayon, pwede pa rin naman nating i-consider to. Okay, so eto na yung last power bank natin. This is a 20,000 mAh power bank naman with 22.5 watts na max output na may dalawang built-in cables. Well, yung isa ay built-in talaga sa power bank at itong isa ay removable. Nagdo-double na rin yan as a carrying strap. At naalala ko lang dito last time kasi nagtagaytay kami at ready na lahat ng gamit ko. Camera, mga phones na i-review, laptop, Ugreen power bank, Ugreen charger. Tas nakalimutan kong magdala ng cable. Siyempre, niready ko na rin naman yon. Hindi ko lang talaga naisuksok sa bag.
So, nakikita ko talaga yung purpose ng mga power banks ngayon na may built-in cables na. Ito ang ganda rin kasi yung strap niya ay Type-C to Type-C cable. So, as long as dala mo to ng buo, matik na meron ka ng dalawang cables na dala. 20,000 mAh capacity na rin yan. 20 watts yung maximum output sa mga iPhones. So, kayang i-charge ang iPhone 15 Pro to 60% in just 30 minutes. 22.5 watts max naman sa mga Android devices like Samsung. 20 watts din yung maximum output kapag i-charge natin yung power bank. Pwede rin tayong mag-charge ng tatlong devices dito ng sabay-sabay kung kailangan mo. Pero 15 watts nga lang yung maximum output kapag ginawa natin yan. Pakita ko lang din itong removable na case. Press lang natin sa magkabilang gilid para tanggalin. Tapos pasok lang ulit sa tamang pwesto para mag-double na as a strap. Yung display natin dito para i-check yung remaining battery, maliwanag din. Multiple layers of protection, syempre meron ulit. At ang presyo naman ito ay less than 1,000 pesos lang din kapag may mga vouchers. So ilalagay ko na lang din yung link dyan sa may description. Ganda rin kasi kung makukuha nga natin ng less than 1K, may 20,000 mAh power bank ka na with built-in cables pa. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Ilalagay ko pa dyan sa may YouTube shopping tab yung iba pang mga Ugreen accessories na gamit at marerecommend ko. Let me know sa comments kung ano yung mga nagustuhan nyo dito. Let me know na rin kung may Ugreen products ka na ngayon at so far, kamusta? Next video, balik smartphone tayo. So, kita-kits! Ho, ho, ho!